Nitong nakaraang buwan lamang ay inactivate na ng Philippine Army ang kanilang unang Ground Launch Missile Battalion bilang paghahanda ng bansa sa napapalapit nitong pagbili ng mga missile systems sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Ang ibig sabihin ay kaunting paghihintay na lamang ay magkakaroon na naman ng bagong missile system ang ating bansa dahil gusto ng Philippine Army na magkaroon ng capability na depensa ng ating teritoryo laban sa manghihimasok sa ating bansa at hindi lang sila pang internal defense o laban sa mga lokal na rebelde lamang. Ayon sa Max Defense, ang malaki ang tsansa na unang bibilhin ng ahensya bilang panimulang missile system ay ang mga MANPADS o Man-Portable Air Defense System. At ito ang sinasabing uunahin muna ng Philippine Army dahil maliban sa kulang pa sila sa pondo ay kailangan muna nila ng pang-air defense bago bumili ng isang mamahaling asset. Isa sa may tsansang bilhin ng ating Army ay ang MBDA Mistral 3 Surface-to-Air Missile System dahil na rin kasalukuyan na itong ginagamit ng ating Philippine Army at proven na rin ang sistema na ito dahil nasubukan na rin ang missile ng ating bansa. At kung makakabili na nga ng Man-Portable Air Defense System, dito nasusunod ang malakihang missile system na kung saan didepensa sa ating territorial waters na may range ng nasa daang-daang kilometro. Isa sa planong bilhin ng Philippine Army ay ang US-made Typhoon Missile System na kung saan isa sa pinakabago at pinaka-advanced na weapon system ng Amerika na may range na umaabot sa 1,600 kilometers na kayang abutin mismo ang kalupaan ng China. Ngunit sa aking opinyon lamang ay medyo malabo na mabili ito ng ating bansa dahil na rin inaasahang napakalaki ng magiging presyo nito at alam naman nating gipit pa rin sa pondo ang AFP Modernization Program. Hindi rin natin sigurado kung ibibenta ba ito ng Estados Unidos at ang kanilang ino-offer talaga para sa ating bansa ay ang M142 HIMARS na may karga ding missile na kung saan may range na aabot sa 300 kilometers at ilang beses na rin ito dinala sa ating bansa. Ngunit sa mga balita na ating nakalap kamakailan lang, mukhang lumalayo na ang Philippine Army sa mamahaling American-made weapons matapos na mataan ng ilang opisyalis ng ating Army na nagtungo sa South Korea upang tignan ang mga pinakabagong display ng mga weapon system ng bansa, kabilang na nga ang mga potensyal na missile system na bibilhin ng Pilipinas. Kabilang nga sa bumungad sa Philippine Army doon ay ang K239 Chunmo na kung saan matagal na ring ino-offer ng South Korea para sa ating bansa at mas marami pa itong kayang dalhing missile sa rockets kumpara sa M142 HIMARS. Ngunit ang nakikita nating sentro talaga ng interes ng Army doon ay ang High Performance Multiple Rocket Launcher o HPMRL na isang mas magaan at mas maliit na variant ng K239 Chunmo. Malaki ang tsansa na bibilhin ito ng ating bansa dahil katumbas nito ang HIMARS na gusto talagang bilhin ng ating Army ngunit hindi nga lang ma-afford dahil sa kakulangan ng budget at inaasahang mas mura ang South Korean variant na ito. Alam din natin na mahilig din talaga ang hukbong sinatahan sa South Korean-made weapons at bagay na bagay ito sa requirement ng Philippine Army dahil may bigat lamang ng nasa 19 tons ang bagong missile system kaya madali itong mailipat sa iba't ibang parte ng Pilipinas at kayang-kaya isakay sa C-130 aircraft ng Philippine Air Force. Sinasabing kaya magdala ng bagong high-performance multiple rocket launcher ng nasa 4 na anti-ship missiles na sinasabing may range ng nasa 160 kilometers at under development pa lamang ang missile system na ito, kaya may oras pa ang Army na maghanap ng pondo para sa pagbili nito. At dahil nga sa hindi rin kalakihan ang mga HPMRL, madali itong makakalipat ng pwesto kaagad pagkatapos nitong mag-launch ng missile sa isang target, kaya hindi ito basta-basta matutunton ng kalaban. Malaki din ang tsansa na mag-offer ang South Korea ng pinansyal na tulong upang mabili ito ng ating bansa dahil sa naging suki na rin ang Pilipinas ng South Korean-made weapons, lalo na ang ating Philippine Navy. Ngunit sa aking opinyon lamang, ay mas gugustuhin natin talaga ang M142 HIMARS ng Estados Unidos
dahil subok na talaga ang naturang weapon system at naipakita na rin ito ang bagsik sa giyera sa Ukraine na kung saan nagpabagal ng opensiba ng Russian forces. Maliban sa Philippine Army, nagpunta rin ang Philippine Marine Corps sa South Korea upang tignan ang kanilang MSAM Block 2 na air defense system na kung saan ino-offer din noon sa ating Philippine Air Force, ngunit napanalunan ng Spider air defense system ng bansang Israel. Matatanda ang mayroong BrahMos missile system ang ating Philippine Marine Corps, kaya kailangan nila ng air defense para dito at malaki ang tsansa na South Korean-made air defense system ang kanilang bibilhin, lalo na't nagsabi na ang Department of National Defense na hindi na sila bibili pa mula sa bansang Israel. May range ang mga MSAM Block 2 ng nasa 50 kilometers at kayang-kaya din ito makapagpabagsak ng ballistic missiles na hindi kayang gawin ng ating mga Spider air defense system.